Welcome po. This is your host, Jesus Sukgang Jr. O the Alteram Partem. Let us hear the other side. Isa na namang Facebook Live po mula sa inyong lingkod at talaga namang productive man tayo ngayong araw. Kailan talaga dahil sa ngayong araw may nagpagawa sa akin nga yung bubong. Tinapalan ko naman dahil sa talagang mahirap-hirap pala, lalo pag stiff yung yung bubong. Paano inclined Talagang parang kapit ka talaga ng gusto. So katatapos ko lang, medyo marami pa yung mga kuko, yan Yan. So marami pa yung kuko yan. Bumaba na ako. Inantay ko kasi doon yung yung may-ari dahil ang tagal hindi umalis Ibig sabihin umalis at hindi ko na alam kung tutuloy pa ba o hindi dahil sa napag-usapan naman dahil nakabili ako ng isang bagong roof cement na isang latang roof cement. Kasi ang gusto niya 2 lata na roof cement, pinakanvas niya sa akin kung ilan yung maubos. Dahil gumawa siya ng ibinigyan niya ako ng draft o ng outline kung saan yung mga tulo sa bubong niya. Abay, ang dami, siguro mga 30 peraso. Sabi ko kailan siguro yung mga 2 lata kasi yung isang lata dahil mga maliit lang naman ilang grams lang yon. About mga 15 siguro lang na butas o mahaba na siguro 18, depende kung paano mo siya i-maximize. Ngayon nagamit ko yung isang lata niya, may mga tira pa pero yung isang lata nasa kanya. Siguro bukas ko na ipagpatuloy dahil sa alam nyo na kailangan din nating mag sideline kahit papaano kasi bagaman bisan kahit maliit man okay na yan kasi sayang din nakanvas ko yung labor dito is worth 700 pesos o to 600 pesos. Abay, bahala na siya siguro, pero ginawa ko naman yung the best ko doon. Kaso lang talaga sa dami ng gagawin pala sa bubong niya nung inakyat ko. Abay, talaga naman meron naman siyang mga tinapal, yung parang aluminum na may adhesive na one-sided na aluminum adhesive. Maganda naman siya, kaso lang siyempre ang problema lang kasi siya yung sa katagalan, bilad sa araw, ulan, init, yon napupudpud. Talaga namang nung kinayod ko, talagang napudpud na talaga tinatanggal ko bago ko kabitan ng panibagong tapal. Talaga namang natagalan talaga ako dahil hindi ko inaasahan na may mga pantapal sa ibabaw ng bubong niya. Ngayon bagaman na hindi ko pa nakuha sa kanya yung ginawa niyang outline sa bubong ng bahay niya, ginawan ko na rin kasi tiningnan ko visible naman, very visible naman yung yung mga pinagpakuan. So again, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa isa na namang araw na ito na talagang pinagbigyan pa tayong makapagpatuloy pa sa buhay na ito. So salamat ng maraming salamat. Okay, yes Jobert, thank you very much. Talagang isa ka ring legend, isa kang rare na individual. Alam ko nagsusumikap ka rin para ma-improve o ma-patch up or maayos pa yung mga dapat ayusin at maging productive pa sa buhay na ito at sa iyong trabaho. Good luck sa inyo, sa aking mga subscribers o followers at sa mga kaibigan ko dito sa Facebook. Sa anumang ginagawa natin ay talaga namang mas mainam na siguro na ibuhos natin yung the best natin. Gaano man yung kaliit, gaano man kalaki, at least pagdating ng araw hindi na tayo magsisisi. Kasi ako minsan may pinagsisisihan din ako Maalala ko nga, may batay ng konti mula dun sa bubong Sabi ko nga noong 2001 nung basic namin, sana ibinuhos ko na yung hit the maximum sa pull up.
Kasi 33 pull-ups pa lang, warm up pa lang yung, nag-warm up pa lang yung katawan ko kung na-hit ko sana mga 70 or 80 pull-ups, abay talagang record iyon. Kumbaga record doon sa grupo namin na yan talaga yung grupo, talagang malupit sa pull-up yan dyan. 70 or 80 pull-ups. So mahirap-hirap siguro i-break yun. Talaga naman. Kasi tayong mga tao, tulad kami, mga average lang tayo. Siyempre, nagtitraining tayo, nagpapalakas ng katawan. Bihira naman makahit ng 70 or 80. So, bihira yon. Siguro, mga exception siguro, mga talagang mga Olympian siguro, mga ganun. Talaga namang baka mani-mani lang sa kanilang 70. Or talaga yung sa mga nag-specialize talaga na gumagamit ng pull-up. Hindi ko naman specialized pull-up Talagang nataon lang yun na talagang parang talagang kalakasan ko noon, talagang malakas ako mag-pull up. So hindi naman ako nag-umpisa na malakas, talagang na-improve ko lang. Kasi napag-aralan ko kung sa pagpo-pull up, paano ko i-maximize yung katawan, saan ako kukuha ng mga, ibig sabihin, gumagamit din ako ng mga technique para mapalakas yung mga braso, balikat, likod, dibdib, sikmura, ganun ba? Para paano mapalakas iyon. Talagang ginamitan ko rin ng kumbaga tinatagong technique, ganon. So balik tayo dito sa pagtatapal naman sa bubong. Ay talaga namang masabi ko, hindi ko inasahan na ganun pala kadami yung gagawin dun sa bubong niya. Ako, gaya ng ginagawa ko dun sa trabaho, sa opisina dati, sa Parola, yung paano ko ginawa ng the best talaga na kahit sabi mo man tapalan na yung bubong, siya din yung ginawa ko sa bahay niya. Tapos yung huli nga na ginawa ko doon sa opisina, siguro ano yon, mga 2023 siguro yon. Oo, 2023 siguro yon. Inakyat ko yung bubong doon sa opisina or 2024. Basta mga ganun, 2023 siguro yon. Nung inakyat ko yung opisina, ano yon, talagang tinapalan ko. The best talagang ginawa ko doon, kaso lang may problema kasi doon sa sa umpisa ng long span nakadikit sa concrete, hindi ko malagyan dahil talagang doon talaga nagsisimula yung leak pag ginawa ko yon, talagang magbabaklas ka talaga. Maigi naman to nung minsan binalitaan ako ng isang kong kaibigan, sabi niya pinagawa ko na doon yung bubong, yung binubutingting mo. Pinagawa niya talaga sa tagagawa ng bubong. Sinilip ko talaga, talagang binaklas talaga at pinalitan talaga yung yero doon kasi nabubulok na talaga Pero doon sa mga butas, sa mga butas-butas ng bubong, kasi yung ibang butas doon ang lalaki na parang gabutonis na kalaki. Ang ginawa ko naman, tsaka iba talaga, may malalaki talagang butas na. Malalaki at mahaba. Pero nagawan ko naman ng paraan gamit yung roof cement. Kasi pag maliit lang na butas, halimbawa, dinodoble ko yung tapalan ko muna yung maliit, tapos tapalan ko ng malaki. Tapos naman kung sobrang laki na yung butas, tinatapalan ko muna yung sa may butas, tapos tapalan ko siya ng mas malaki. So doble yon. Hindi siya basta-basta matanggal. Kung matanggal man, abay talagang matagal. Kasi nakita ko doon nung ginawa ko doon sa Parola, doon sa bubong, talagang siguro may 2 years, 3 years nung inakyat ko sa taas, nandun pa yung maong nakadikit pa rin So ganun pag naglagay pala kayo ng nagpa-plastering kayo, nag-roof cement kayo sa mga pinagpakuan, yung maong na pinaggupitan ninyo, kayuran nyo muna ng plastic roof cement, kabilaan, talagang idiin nyo. Tapos yung paglalagyan nyo dun sa pinagpakuan, dapat pahiran nyo ng kaunti para paglagay nyo ng maong na pinagkayuran nyo ng roof cement, kapit na kapit, tsaka nyo siya ngayon patungan. So talagang times 2 times 3 yung tibay, tsaka yung durability niya talaga naman masabi ko na lang, siguro ayaw ko na lang banggitin yung isang brand na yung parang kulay gray, yung ayaw ko nang banggitin yung brand, baka ma-insulto sila sa akin Kasi yung ganong brand na pang sealant, yung sealant sa bubong, alam nyo, yung mga sikat na mga sealant na yan, ang kasi niyan, yung isang na-observe ko dyan, maganda. Kasi talaga namang kapit na kapit. Pero pag nabilad siya sa araw, init, ulan, lumiliit siya, nagsishrink. So, ibig sabihin, siguro mga 6 months or 1 year lang,
tatapalan mo na naman ulit. So ganun, kasi nagsishrink siya eh. Nagsishrink siya. O di kaya lagyan mo siya ng maong, siguro ibang usapan na yon. Pagka may butas, lagyan mo ng maong, tsaka patungan mo ng sealant, siguro the best yon. Ang mahal kasi ng sealant eh. Mabanggit ko, halos mabanggit ko na eh. Napakaliit lang, ilang grams lang yon, magkano yon, ang mahal. Pero kung bibili ka ng plastic roof cement, talaga namang sulit na sulit, ang daming mapaglagyan. At tsaka pang matagalan din talaga. So again, salamat sa Diyos at sa Panginoon sa isa na naman, at sa Espiritu Santo sa isa na namang araw na naging mabunga. Kasi kaninang umaga naghatid ako sa school sa bata. Talagang hindi basta makaalis dahil siyempre may mga ginagawa ba. Pero kailangan ko rin talagang umalis dahil yun na nga, may pinapalo up tayo. At kaninang umaga, liban doon sa paghatid sa school, nag-igib ng tubig. Tapos nitong hapon, yung roof cement naman, ginawa ko doon pero hindi ko pa nakausap yung may-ari. Pero sigurado yun, kakausapin ko siguro most probably bukas. Patungkol doon sa ginawa ko sa bubong niya. Pero tutuloy ko yun bukas kasi yung magtatakip silim na bumaba na ako kasi mahirap na rin. At yung naobserbahan ko doon sa bubong niya, yung ibang mga pinagpakuan, wala na, tanggal na At yung mga ibang butas doon, siguro nakaligtaan ng gumawa, hindi natapalan kaya pala sabi ko tulo ng tulo yung bahay niya. Yung pinagpakuan, nilagyan nga ng aluminum adhesive. Ang problema, mismo yung butas hindi nilagyan, katabi lang mismo. Sabi ko grabe. Ewan ko ba kung sino gumawa nung sa bubong niya. Sabi ko grabe naman ito. Yung pinagpakuan nilagyan mo na, tapos katabi lang ng pinagpakuan may butas, hindi mo pa tinapalan yon. Talaga naman, sabi ko, pailing-iling na lang ako. Sabi ko sino kayang gumawa nito. Napansin ko doon yon. Isa sa mga para bang masabi natin pang survival. Kasi dito minsan may mga nagpapaservice sa akin kasi meron akong tricycle o sidecar. Meron dito gustong umupa sa motor ko. Ayaw ko naman po upahan. Sabi ko, ba't ka pa mag-uupa ng motor? Mahal yan. Sabi ko, 100. Tapos maggagasolina ka pa. Magkano yung gasolina? Sabihin mo na 30 o 35 o 50 pesos. So malaki-laki. Sabi ko ganito na lang. Magbayad ka na lang ng, sabi ko ganitong amount. Sabi ko nakatipid ka pa, tapos hindi ka napagod, i-deliver ko pa yung tubig. Sabi ko gano'n. So gano'n naging buhay-buhay ko rito minsan. Magigib ng tubig, gano'n. So bagaman maliit lang na halaga, pang sustain na rin sa gasolina ng motor. At least ba hindi ako masyado nakakapag-isip dun sa trabaho tulad yung ginawa sa akin. Talaga naman grabe. Kasama na sana ipakita mo talaga exemplar ka dapat as a leader, di exemplar so discipline ng doctrine and discipline ng isang institusyon talagang ewan. So ganon. Ito ngayon, so may balita ko rin dito sa amin, tulad nung kahapon ba yun, isang araw yung pinagbabalita ko sa inyo, kahapon yata yun regarding sa mga nangyaring nagkaroon ng mga nakawan, tapos sa lise, nakawan ng pagkain o ng fudgy bar, na-advertise ko na naman. Tapos yung yung nagsalisi ng bag dun sa truck, sa tawag dun, panel. Ang bag ng salesman tsaka ng driver, nasalisihan sila. Nitong siguro 5 days ago lang, malakas ang ulan dito. Kanina ko lang din nabalitaan. Yung motor ng taga dito lang sa malapit lang din. Mantakin mo maulan yun. Nakita naman sa CCTV. Naka-raincoat. Tapos sinusian niya yung motor, tapos pinaandar. Abay siguro alam talagang sanay sila magkarnap. Kasi mantakin mo yung motor, sinusian na lang ganon. Yung susi na sa may-ari. Grabe talaga. Matindi talaga sila ngayon dito sa amin. Talagang grabe Kaya siguro ang kailangan dito sa mga motor,
liban sa nakalock yung key lock ng motor mo o sa ignition niya nakalock, lagyan mo pa siguro ng padlock yung chain ng sprocket at saka itali mo pa yung sa may gulong, ilagyan mo rin ng lock para at least man lang kahit papano ma-delay sila. Kasi talagang ano rito, parang palala ng palala. Ibig sabihin ba sa sitwasyon kasi after nung nakarnap yung motor, may nilimas pa yung taxi dito binuksan, nilimas talaga kung ano man yung makuha doon, talagang nilimas So siyempre yung driver at may-ari siguro noon talagang mangyak-ngyak din siguro talaga naman So perwisyo ba? Tulad yan dito sa kapitbahay ko, meron siyang kotse, nag-grab siya. Mismo yung wire na yung ginagamit siya sa battery, halimbawa namatayan siya o nasiraan siya ng battery o di kaya nalobat siya yung battery. So meron siyang wire na pinampangdugtong doon sa battery, tapos ikakabit niya doon sa ikakabit niya doon sa may kabilang kotse para makapag-start siya ng kotse niya. Yun yung wire na wala at kung ano pa. Sabi ko grabe. Isa nga mahirap dito sa amin kasi yung ibang mga style dito ng mga kabataan, dahil nalulung na yung iba rito sa nakatikim na ba ng drugs, iba talaga ang utak. Napapahanga nga ako minsan sa loob ko, sabi ko ganyan yung edad ko noon, talagang yung bata ko isip pa talaga, yung isip ko talaga noon sa ganyang edad, bata pa talaga. Sila rito, ganyan yung edad nila, yung utak nila pang matatanda na grabe, ang bibilis yung ang bibilis mag-reasoning, ang bibilis mag-desisyon. Talaga naman sa panahon talaga ngayon, kakaiba talaga. Lalo na the advent of the internet, tapos ang media. So yun, kasi ngayon tapos advent pa ng cellphone, so fingertips lang, grabe ang tatalino nila pagdating sa tinatawag na street smart. Galing talaga, mahanga din ako, pero mali kasi. Mali nga lang. Kasi ginagamit nga yung talino. Halos style din ng na-obserban nila. Sila nag-o-observe din, nadaan-daan. Grupo Ang nagnanakaw dito sa amin, taga-ibang diyan, taga-iba. Pero yung contact dito, taga-rito lang din. Sabi ko, grabe. Gusto ko man tulungan yung mga ganyan. As in, wala rin talaga. May mga humingi ng tulong dito, talagang maano rin sa loob Wala talaga din. Paano ko matulungan yan sa trabaho, humingi ako ng panalangin sa kasama ko, hindi man lang ako pinakinggan So siguro ma'am, talagang ewan ko ma'am, baka tuwang-tuwa na kayo niyan ma'am. Talaga naman nakalimutan niyo yata ma'am yung sinasabing institusyon, yung Pledge of Loyalty na kami hamak man kabahagi rin diyan. Hindi niyo talaga binigyan ma'am ng masabi bang awa. So, yun lang. So, talagang mahirap-hirap man yung hamon na ito. Talagang naghahanap pa ako ng ibang paraan Kasi mahirap na lang kasi sa akin kasi medyo masakit sa loob ko na yung ginawa sa akin, para bang tanggapin mo na lang na gaganunin ka. Mababa na nga kami, maliit na nga, gaganunin ka. Tapos para bang ang sakit na tatanggapin na lang na ganun-ganun na lang. Talagang nakitaan naman talaga na meron talagang pag-abuso, pagmamalabis, isang pagmamalupit Grabe So again, ang aking ginagawa ngayon, pasalamat naman ako sa Diyos dahil nakaraos na sa mga trangkaso at nakakapag-survive naman kahit sabihin sa maliit na paraan. Ito, siguro tatapusin ko yung pag-aayos ng bubong. Napahinto na ako ngayon dahil nagtatakip silim na So again, kung meron man kayong comment, suggestion, any topic na gusto nyong itackle ko dito sa OD Alteram Partem, ano nyo lang po, i-post nyo lang po sa comment section. Salamat po sa mga previous na mga nag-views at mga nag-like o mga nag-share. Maraming salamat po. Ang karangalan po ay sa Diyos at talaga namang masaya din po. Talagang ramdam ko po na talaga pala ganun ang pakiramdam pagka nagkakaroon ng views. So ano ba ito? So ganon.
Talagang masarap din pala sa pakiramdam na pag marami yung views pala. Dati may follower ako, isa lang, talagang tuwang-tuwa na ako eh. Nagkaroon pa ng mga views, abay, abi ko okay pala eh. At siguro, dahil sa puro naman ito impromptu, ang ina-update ko lang sa inyo yung mga naging itinerary ko ngayon or mga naging activity ko for today. At isa lang again, ma-share ko sa inyo. Start the day right, do things right, end the day right, start with your right hand and right foot. Labas-pasok ng pinto, kanang paa, kanang kamay, akyat baba ng hagdan, kanang paa, kanang kamay. So, magsuot kayo ng damit, anything, yung apparel, to kung ano man, office attire, uniform, umpisahan nyo lagi sa kanan. It will sharpen your memory, tapos constant reminder. So, kung gusto nyo pong sundan yung aking YouTube, ay salamat din po. Kasi yung, maalala ko pala, yung first day ko sa Facebook Live, kasi each time na mag-Facebook Live ako dina-download ko po sa YouTube. Kasi dito po sa Facebook, dinidelete ng Facebook after mga 30 days o 31 days, dinidelete ng Facebook Siguro ang hindi lang dinidelete ng Facebook, yung mga videos ko na pasok sa Reels. Yun. Pero yung mga lagpas dun sa, siyempre, ang hahaba ng iba kong video So, yun, dinidelete ng Facebook So, yung first day ko pala sa Facebook Live with regards sa Pilipinas. So, kung gusto niyo pong i-follow yon, salamat din po. At nakapost naman po diyan sa aking dito sa Facebook page ko. And to my English speaking subscribers, if you have any queries, questions, or topics that you want me to tackle, please post your comment on the comment section down below. And thank you for your time, for your trust and confidence. And for views, likes, or share, thank you. The honor and glory belongs to God in Christ Jesus with the Holy Spirit. Again, ako po ay isang alipin lamang or hamak lamang. Ang sabi nga ng Panginoon nasa Luke 17 verse 10 po, pag nagawa ninyong mga bagay na iyan, sabihin ninyo, mga aliping walang kabuluhan. Nagawa lamang yun, siyempre dahil utos. So again, salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa isa na namang araw. At pagpasensyahan nyo na yung mga balita kong yung mga naitatakel ko rito mga kaunting balita. Kasi ang akin lang naman para mag-ingat-ingat din po tayo. Kasi sa panahon ngayon, kailangan din po tayo maging, kumbaga ba, makiramdam sa paligid na talaga sa hirap ng buhay, yung ibang kapwa-tao natin talagang gumagawa na ng hindi na po natin masabi na hindi na po makatao. Kasi kumukuha sila ng gamit, although hindi sila pumapatay, talagang mapeperwisyo kayo. So, ingat lang po. Ngayon, dito naman sa akin, sa bahay, hindi ako masyado nakakatulog kasi may edad na ako at the age of 50. Hindi ako masyado nakakatulog. Late na ako matulog. Tsaka ang isang problem ko sa pagtulog, alam nyo naman, yan dito. Dahil sa mga tanim na yan, hindi ako masyado makatulog. Ang hirap po Halos binabare na yung utak ko. Hirap po. Talagang nakakatulog ako pagka talagang puyat na Yung pagod na talaga yung katawan yun, nakakaidlip na ako, nakakatulog na. Parang never mind ko na ito. Kasi talagang ang hirap Tapos hindi ka, nagkakaroon ka ng parang unstable ba? Nagiging unstable ka minsan. Tapos yung, yung minsan pag nagalit ka, nagkakaroon ka ng kakaiba. Kasi dahil dito siguro sa tanim, ramdam ko matagal na panahon naman ito, pero pinag-aralan ko. Pero masabi ko talaga mahirap. So, hindi madali. E pluribus unum, out of many, one. Siguro, exceptional tayo. Bakit sa dami ng Pilipino, 115 million mahigit, bakit bukod tangi ito sa akin, 4. Grabe yung pahirap So, again, tawagan ko yung Amerika, humingi man ng tulong sa CIA. Kung gusto nyo ng talino, nandito, ibigay ko sa inyo libre, wala hong bayad. At wala ho kayong pagbabayaran man na
utang na loob. The monetary side, hindi naman po kailangan pag-usapan yon. Hindi po mahalaga sa akin yon. Kung bayaran nyo or hindi nyo man bayaran, wala na po akong pakialam doon. Ang akin lang, gaya nga sa pangako ko sa kaibigan ko na si Gregory Bacon, namatay nga lang siya noong December 31, 2020, January 31, 2020, si Gregory Bacon ay namaalam. Dati ho siyang Navy. At minsan nakwento niya rin sa akin, nung nabubuhay pa siya, dito sila sa may Subic, sa Pilipinas, kasing tatay niya, isa rin sa sundalo ng Amerika. At siya ay naging Navy din minsan. At yun, doon kami nagkakilala din sa Facebook, sa isa kong Facebook na account dati na dinilit na ng dinilit na ng Facebook. So, again, bakit ko nga ba sinabi na may bayad man o walang bayad, ibibigay ko sa Amerika. So, sa Amerika, sa American government, talaga hong 100% willing po ako ibigay sa inyo ito. Ang panawagan ko nga lang, let me stay in the Philippines. Kung gusto nyo ng research, kung anong pwede kong maitulong, kung kailangan nyo serbisyo ko, bibigay ko po, libre, walang bayad ho. Bahala na kayo kung gusto nyo man o bayaran o hindi nyo bayaran, wala na po akong pakialam doon. Nasa inyo na po iyan. Kung meron man akong ibibigay sa inyo, marami-rami ho dito. So again, President Trump, sir, make America great again. Time to drill that liquid gold and make America fulfill its golden age. So yun na nga, make America great again, and may God strengthen that hand so that hand may be strong on the lever of power. Quote from by the late President Ferdinand Edralin Marcos, 1982 US State Visit. Yun po. So again, God bless us all in Christ Jesus with the Holy Spirit. Amen.